minutes. I'm reaching my... Kasabay nito, agad na hinarap ng Lucky 7 Dream Team ang isang panibagong hamon. Ang inyong nakita ay ang upuan ng katotohanan. Kayo ay umupo sa upuan ng katotohanan. Kayo ay haharap sa isang lie detector. Nasa sa inyo ang desisyon kung sisindihan nyo ang sulok. Hindi magiging madali ang mga tanong. Ano nga kaya ang mga kaganapan sa pagharap nila sa hamon ng katotohanan? At ngayong gabi, ano ang mabibigat na katanungang kanilang sasagutin? May gusto ka ba kay Edward higit pa sa pagiging isang kaibigan? Do you want to leave the house now? Kisses, do you still have feelings for Marco? Yes or no? Masusubok na ang pagpapakatotoo ng Lucky 7 Dream Team sa huling 4 na gabi bago ang Big Night Weekend ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Matapos ang gabi ng pagdedesisyon, isang panibagong araw ang muling haharapin ng Lucky 7 Dream Team. Si McCoy bakas pa rin ang kalungkutan sa unang umaga na wala si Elise sa loob ng bahay. Si Elise po ang tumutulong sa akin, kuya. Siya po nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Tibayan lang ang loob, kuya. Siya din lang din yung nag-comfort sa akin, kuya. Buga, kuya, siya lang din yung naging lakas ng loob ko para mag-stay lang din talaga dito. Iniisip ko lang po talaga yung pangarap ko nga po pumasok dito. Ayoko po sayangin, tsaka yung mga taong naniniwala po sa akin. Katulad ni McCoy, si Tanner pinili rin na mapag-isa. Si Edward pinansin ang hindi nakasuot na lapel ni Tanner. This yours, huh? Tanner, everybody has to wear their lapels. Sina Cora at Edward na pag-usapan ang kaibigang tila may pinagdaraanan. Tanner is not happy. I don't know how much more he can take, honestly. Oh, that's a personal fight. Yeah. Me and him have been in here the same amount of time. It's just a matter of how you choose to handle it. Yeah. He's just disappointed, that's all. Yeah. Disappointment's a really awful emotion to handle. We can only help each other so much. This is a personal journey. Let him cool down, and then we'll be here to tell him jokes and make him happy. Ang dalawa na pag-usapan din ang tila tahimik na loob ng bahay. Feeling in the house at the moment is just so... No, it's nega. It's so low. I kind of thought that once we got to the Big 7, that's it. You know, we can just chill out, enjoy each other's company. Like, just something cool, not like
it's just like disappointing. It's exhausting. Ilang sandali pang masayahin si Nico, nagsimula ng mangulit sa mga tahimik na kasama. hindi tayo nagsindi mo, tayo sasayaw. Pag nagsisinungaling. Pag nagkakabistuhan na, at umiikit pa. Yes or no lang ang sagot, pero huling-huli ka. Bisto ka na, huwag ka na mag-ina. Hindi, kuya, i-practice mo ako. Sige. Napupugian ka ba sa kanya? Sino po? Kaya Bert. Oo! Trut. Crush mo ba siya? Hindi po. Gusto ko na mag-ganap. Kapag nagkakabistuhan na, mas umiikit pa. Ano lang ang sagot. Bakit ka ba doon? Bakit ako? Huwag ka na magsisinungaling. Plano bang ligawan? Sige guys, sa totoo buhay. Pag nagkakabistuhan na, mas umiikit. Talagang mahaba na ang tinakbo ng edisyong ito, pero sa paglapit ng dulo ng karera, sino nga kaya sa Lucky 7 ang haharapin ang mga huling hadlang papunta sa inaasam na finish line? Sino nga kaya ang may natitirang lakas para ipaglaban ang mga pinapangarap? At meron nga kayang tumiklop at umuwi na sa laban? Yan ang ating aabangan ngayong linggo. Hello Philippines and hello world! Bukod sa mga hindi nagsindi ng sulo na sina McCoy at Nico, ngayong gabi ay magsisimula na ang pagharap ng housemates sa isang inaakala nilang lie detector test. Ano nga ba ang mga katanungan na susubok sa kanilang pagpapakatotoo? Narito, panoorin nating lahat. Pinagandaan na ni Kuya ang mga haharap sa hamon ng katotohanan. Ang lahat na matapang nasa sa ilalim sa lie detector test isuot ang green team jackets ngayon. Tama ang lahat ng matapang. Pero hindi na meron. Ito ba sabihin? Pagsabi. Habang nag-aanda pa ang housemates, kausap naman ni Kuya ang makakatulong niya sa magaganap na pagsubok ng Lucky 7 Dream Team. Ex-housemates, maligayang pagbabalik sa ating bahay. Salamat po, kuya. Inimbandahan ko kayo dito dahil kailangan ko ang tulong niyo. Kagabi, tinanong ko ang Lucky 7 kung sino sa kanila ang handang humarap sa isang lie detector test. Sa Lucky 7 housemates ko, 6 lang ang pumayag sa matinding hamon na ito. Isa lang daw. Ako na dito. Isa lang. Kamusta ka, Elise? Nakitaan kita ng pag-aalala. Bakit? Kuya, wala po. May pakiramdam lang po ako kung sino po yung hindi handa po sa hamon niyo po. Sino? Si Makoy po, kuya. Kasi kuya, pag po meron pong dinadamdam si Makoy po, madami pong naapektuhan po sa mga desisyon niya. Hindi po kami nakapagpaalam po ng maayos. Baka po na bigla din po siya. Kaya, yun po. Naisip ko lang po. Malalaman niyo mamaya kung sino. Ex-housemates, dahil kayo ang may nakakakilala sa Lucky 7. At dahil dito, inaatasan ko kayo na maging human lie detectors para sa kanila. Sa kanilang pag-upo sa silya ng katotohanan, ikakabit sila sa isang lie detector machine, isang aparato na makakapagsabi kung totoo o hindi ang sinasabi ng isang tao. Kaya't maniniwala ang housemates na ang resulta kung truth or lie, ang kanilang sagot ay mula sa lie detector machine. Pero ang hindi nila alam na hindi kukunin ang resulta ng machine na ito, at ang basihan ng resulta na lalabas kung truth or lie ay magmumula sa boto ng mga nanunood na ex-housemates. Bawat ex-housemates ay merong hawak na phone katulad nito kung saan nila ilalagay kung sa tingin nila ay truth or lie nga ba ang sinasabi ng nakasalang na housemate. Ang boto ng mas maraming ex-housemates ang lalabas na resulta sa ating lie detector test ni Kuya. Unang sumalang sa silya ng katotohanan, si Kisses. Hello po. Hello po. Ay, Kisses, sige, maaari ka na umupo sa ating chair ng katotohanan. Okay, kasama natin ngayon si Ate Arian. Siya ang maglalagay sa iyo ng mga
Paraphernalia. Hi, Kisses. Dahil tinanggap mo ang hamon ng pagpapakatotoo, meron akong mga mapangahas na tanong na ibibigay sa'yo na maaari mo lamang sagutin sa akin ng yes or no. Tapos hihintayin natin ang desisyon ng ating lie detector kung ang sinagot mo sa akin ay truth or lie. Handa ka na? Can I pray first? Okay. Handa na po. Handa ka na, Kisses? Yes po, handa na po. Ito ang unang mong katanungan, Kisses. Sa tingin mo ba pangit ka kapag wala kang makeup? Opo. At ang resulta ng iyong sagot ay true. Bakit, Kisses? Kaya po ako nag-makeup kasi nasabihan po ako dati na sobrang liit daw ng mata ko, sobrang maputla. Kaya nag-makeup ako lagi kasi medyo na-insecure ako dahil doon. Gusto ko lang na mas improve yung itsura ko sa pamamagitan ng makeup para makalimutan ko na yung insecurity ko dahil po doon. Handa ka na sa susunod mong katanungan? Yes po. Kisses, naging conscious ka ba sa kilos mo nung muli kang pumasok sa loob ng bahay? Yes or no? Yes po. Yes. At ang resulta ng lie detector test ay true. Bakit ka na-conscious nung pumasok ka na uli sa bahay, Kisses? Naging conscious po talaga ako nang pumasok ako sa loob ng bahay kasi nung lumabas ako, marami akong narinig ng mga bagay. Yung iba sa mga ito, masasakit na mga salita. Katulad ng manandika, makeup na nakakaganda sa'yo, pabebe, lahat na narinig ko. Nung bumalik ako sa bahay, naaminin ko na na-conscious ako. Pero ngayon, masasabi ko na naka-adjust na ulit ako sa pareho sa dati. Kasi inisip ko po, Ma'am Tony, na yung mga sinasabi nila, hindi po yun yung basihan kung sino talaga ako. Of course, sweet talaga akong tao, pero nung narinig ko yung malandi, parang naiilang nga ako lumapit sa mga lalaki. So, pagbalik ko dito, parang na-awkward ako lumapit sa mga lalaki. Malandi ba si Kisses? Hindi po Ma'am Tony. Sa tingin mo, Kisses, kung hindi text votes ang basihan ng pagpili ng big winner, sa tingin mo mananalo ka? Anong sagot mo? Opo. Ang resulta ng lie detector ay Ma'am Tony, marami po ako naging doubt sa sarili ko. Pero sa ngayon po, sa tingin ko, marami akong nabago at na-develop sa sarili ko na hindi ko nagawa dati. pero ikaw, sa tingin mo ba, Kisses, advantage mo ang pagiging mayaman bilang isang housemate sa kompetisyon na ito? Naging disadvantage ko po yun. Kasi yung pagiging may kaya sa buhay, hindi ko po alam kung ano po yung paghihirap ng mga kasama ko dito po sa loob. Hindi po ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na ito, ganito yung nangyayari sa amin, ganito yung hirap ng nararanasan namin. Hindi ko naman yung naranasan. Next question. Kisses, do you still have feelings for Marco?